Boss, hindi kaya mahuli tayo? Anong kinakatakutan? Matagal ko nang inimbestigahan, walang identity ang babaeng yan, kahit pagsamantalahan pa natin siya, wala siyang magagawa sa atin. Ha. Ha. Sino kayo? Tulong! Huwag kang sumigaw. Wala kang identity. Kuya, may marriage certificate siya. Ang pangalan ng babae ay Jiang Mi, ang lalaki naman ay Shen Yanchen. Jiang Mi Shenyanchen? Hindi ba ito ang kontrabidang ex-wife at ang powerful na lead sa historical novel na kakabasa ko lang? Naalala ko ang plot na to. Ang kontrabidang ex-wife na si Jiang Mi ay minamaliit ang sarili niyang asawa at tumakas kasama ang isang lalaking binubuhay. Pagdating ex-husband, pinagsamantalahan na siya ang tatlong lalaki. Shenyanchen. Iligtas mo ako. Hindi ba't ito ang gusto mo? Maghiwalay na tayo. Ibig sabihin, hindi lang ako pagsasamantalahan ng tatlong bastos na lalaking to, kundi didiborsyuhin pa ako ng asawa ko sa mismong lugar? Anong klaseng basura yan? Ay, asawa ko, tulungan mo ako. Huwag kang tumakbo. Huwag kang tumakbo. Ay, takbo. Takbo na. Umalis ka dyan. Sino ba tong mga to? Asawa ko. Tulungan mo ako. Sa tingin mo ba, sa parehong taktika? Maloloko mo kami ulit? Nga, ikaw na isang takas na taga-probinsya. Paano mo makikilala ang ganyang tao? Nananaginip ka lang. Kuya, maganda tong lugar. Dito na natin tapusin. Haha, may punto ka. Bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo sa asawa ko? Asawa mo? Kuya, may marriage certificate siya. Ang babae ay si Jiang Mi. Ang lalaki ay si Shen Yanchen. Commander Shen, kailangan bang ipaalam sa Security Department? Commander? Commander, patawarin mo kami, hindi namin alam na asawa mo siya. Pakiusap, huwag mo kaming dalhin. Tumayo, dalhin sila. Jiang Mi, Shen Yanchen, nandito ka na rin sa wakas. Akala ko hindi ka nalalabas para iligtas ako. hindi ba ito ang gusto mo? Maghiwalay tayo. Hindi tayo maghiwalay. Ayoko talagang maghiwalay sa'yo. Sa orihinal na kwento, si Jiang Mi ay naghiwalay kay Shen Yanchen. Pero hindi nagtagal. Ang buong pamilya ng ex niya ay sumikat at yumaman. At ang ex niya mismo ay naging isang napakabantog na big shot sa panahong iyon. Habang si Jiang Mi dahil sa pagbubuntis ay nagkaroon ng malupit na kapalaran. Wow, ang background na to. Talagang walang paningin ang bida, ang gwapo-gwapo ng asawa niya may iba pa ring napili. Jiang Mi, anong kalokohan na naman ang iniisip mo? Kung gusto mong maghiwalay, sige, payag ako. Pero huwag kang makipagdakas para lang ako mapahiya. Hindi ako nakipagtakas. Niloko lang ako ng mga human trafficker. Hindi nakipagdakas. Haha. Haha. Commander Shen, tignan niyo po ang paa ni Mrs. Nasugatan na. Huwag niyo na po siya pagalitan. Dalhin niyo na po siya para makapagpahinga. Sumunod ka. Magandang araw, Commander. Jiang Mi, ang mga sinasabi mo, wala akong paniniwalaan ni isang salita. Mahal ko. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dati, kahit puno ka ng kapintasan, at least may paninindigan ka, pati nga ang paggataksil, kaya mong gawin sa harap ko. Ngayon, pati ang huling magandang ugali mo, wala na. Alam ko na,
Ang kwentong kinidnap, pangkaraniwang tao lang ang maloloko niyan. Paano naman maloloko niyan ang magiging big boss ng kapital? Naku, sa tingin mo, nahuli kaya ni Commander Shen si Jiang Mi na may kasamang iba? Hindi pa nga nakasuot ng sapatos, nahuli na. Mia, alam ko na talagang hindi mapakali ang babaeng yan. Dati, nang mahulog siya sa tubig, tinulungan siya ni Commander Shen sa kabutihang loob. Pero sinabi niya na dinungisan siya ni Commander Shen. At kumuha pa siyang 8,000 na dowry kay Commander Shen para makapagpakasal. Ha? 8,000. 8,000? Ang 8,000 yuan sa panahong ito, katumbas ng 8 milyon sa hinaharap. Kaya pala galit na galit si Shen Yanchen. Hindi pwede, kailangan kong kumita ng pera para ibalik kay Shen Yanchen para na rin makalaya ako at maghiwalay kami pagkatapos ng gulo. Pwede. Mali ba ako ng pasukan? Bakit ang dumi-dumi naman nito? Hoy, dating may-ari, babae ka ba talaga? Ano mo pinabayaan ng buhay mo ganito? TSK! Alam ko, kalahating buwan bago siya umalis para sa misyon. Hindi ganito ang itsura ng kwarto. Ibig mong sabihin, lahat to ay dahil sa dating may-ari? Ako ba ang may kasalanan? Hayaan mo ako na maghuhugas. Huwag mong hawakan ang gamit ko. Kung akala mo, dahil nabasag mo ang tasa ko, gagamit ako ng tasa mo, mali ang akala mo. Mali ang akala mo. Amy. Naku! Ayaw pa nga ni Shen Yanchen mag-share ang tasa sa akin. Parang ahas o laso ng asawa niya, iniwasan niya. Ah! Ang ganda ng katawan niya, bago kami maghiwalay, okay lang naman magtulugan ng isang gabi, di ba? Mama, Papa, mga kabarangay, darating na ang spring ko. Bakit ka natutulog sa sahig? Naligas ka na nga sa akin, nagtapat ka pa. Paano kung magkasama tayo sa kama? Gusto mo ba ng 100,000 o 200,000? Naku, sobra naman akong nag-iisip. Yung lalaking ayaw makishare kahit sa mangkok. Paano naman kami matutulog sa isang kama? Naku po, Aba, tingnan mo. ang ganda ng Zixing She. Patingin nga. Phoenix brand pa. Ang asawa kong si Luo, nag-ipon ng 3 buwang sweldo at naghanda pa ng industrial coupon para lang bilhin yan para sa akin bilang birthday gift. Wow, ang bait naman ng asawa mo sa'yo. Nga. Aba, hindi tulad ng iba diyan. Pati mangkok at plato, kailangan pang paghiwalayin, kanya-kanya. Ang aga-aga pa lang, sinisiraan na ako. Ipaparamdam ko sa inyo kung paano masaktan. Nga. Birthday pala ni Mrs. Lu ngayon. Itong bisikleta na to. Maaga pa lang kaninang umaga, galing pa sa kampo, inihatid sa kanya. Wow, ang inggit ko naman. Ano? Ang bisikleta ay inihatid.
Mrs. Luo, kagabi, hindi na naman umuwi ang asawa mo? Birthday mo pa naman ngayon. Hindi naman siguro isang bisikleta lang ang gusto ni Company Commander Luo, pinapaalis ka na ba niya? Si Company Commander Luo, matagal na bang hindi umuwi? Ano bang pinagsasasabi mo? Busi lang siya sa trabaho. Ang ranggo ng asawa ko, mas mataas kaysa sa asawa mo. Mas mataas, hindi mo alam kung gaano. Busy ang asawa mo, pero mas busy ang asawa ko. Pero gabi-gabi, umuwi pa rin siya para samahan ako. Narinig ko kasi, ang mga taong insecure, kailangan nilang magyabang para patunayan ang halaga nila. Ayoko nang makipagtalo sa taong tulad mo. Hindi naman siguro, di ba? Mrs. Luo, hindi ka marunong magbisikleta? Naku, si Company Commander Luo, ang insensitive naman, dapat bago kanya binigyan ng bisikleta, naglaan muna siya ng mas maraming oras para turuan ka. Anong masama kung hindi ako marunong magbisikleta? Ang bisikleta, napakabihirang bagay. Sa buong compound na to, walang maunong magbisikleta. Sinong nagsabi? Ako, marunong ako. Ikaw. Impossible. Galing ka lang sa probinsya, isang mahirap na babae, pati bisikleta. Ngayon ka lang ba nakakita niyan? Amy, ang dami mong sinasabi. Akin na yan. Talagang sinakyan niya. Jiangmi, kapag nasira mo ang bisikleta ko, palalayasin kita sa compound. Marunong pala talaga siyang magbisikleta. Talagang nakasakay siya. Nakasakay siya, gumagalaw ang bisikleta. Ang galing. May ganoon palang kakayahan si Jiangmi. Ang galing niya. Teka, ang bisikleta ko. Tigil, 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 tigil. Magpraktis ka ng mabuti. Kasi kung hindi mo gagamitin yan, masisira lang yan, alam mo ba? Oh. Jiangmi, bakit ka ba mayabang? Hindi ako marunong magbisikleta, pero mas mabuti na yon kaysa sa marunong ka nga, pero wala namang lalaking nagbigay sa'yo. Lintik! Bakit siya nananakit? Naglakas loob kang saktan ako. Kung mali ang sinabi mo, dapat ka talagang masaktan. Ano bang mali sa sinabi ko? Sino ba sa buong compound ang hindi nakakaalam na hindi ka talaga mahal ng asawa mo? Magkahiwalay pa nga kayo ng gamit ng plato at kubyertos. Pati labada nyo, magkahiwalay din, kaya huwag ka nang umasa na bibilhan kanya ng bisikleta. Sa magandang sabi, kayo ay magkasama lang sa buhay. Sa masakit na sabi, mas masahol ka pa sa manok. Hindi ko inaasahan ang pamilya ni Company Commander Luo na ganyan ka-interesado sa pribadong buhay ng commander namin. Malinaw na ikaw ang sinasabi ko. Anong konasyon ni Commander Shen doon? Ako ang asawa ni Shen Yanchen. Kaya ang mga bagay sa pagitan namin ay pribadong bagay ng commander. Hindi ko akalain na si Company Commander Luo ay sobrang interesado sa aming pribadong buhay. At inutusan pa ang kanyang asawa na bawat sandali ay bantayan kung ang mga mangkok namin ay pinagsasaluhan ba at kung ang mga damit namin ay magkasamang nilalabhan. May binabalak ba kayong masama sa posisyon ng commander? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Ang asawa ko kay Commander Shen ay lubos na tapat. Paano niya magagawang pag-interesan ang posisyon niya? Kung hindi pala utos ni Company Commander Luo, ibig sabihin sarili mo lang itong kagagawan. Dito sa compound natin may ganito ang kapitbahay na nagmamanman. Paano mamumuhay ng mapayapa ang ibang tao? Nakakatakot naman yan. Kaya naman pala lagi siyang tumatambay sa harap ng bahay ng iba. Hindi ako yun. Tumahimik ka. Asawa ko. Wala na ba kayong ibang gagawin? Sage, alis na. Nagkakagulo na naman sa bahay, mamaya ka sa akin. Pasensya na po, ang misis ko kasi, medyo walang alam, nakarinig lang ng balita, agad naniwala. Pero wala naman siyang masamang intensyon. Itong bisikleta, para sa'yo, hindi naman ito big deal. Kung gusto mong gamitin, gamitin mo lang. Mahal. Tama na. Hindi na kailangan. Hindi ko naman ginagamit ang bisikleta. Company Commander Luo, mas mabuti kung mas marami kang oras na ilaan sa pag-uwi at pagsama sa asawa mo. Para hindi siya nabuburyong at walang magawa at nang hindi na niya pinapakialaman ang buhay ng iba. Opo, tama po kayo, At ikaw, huwag kang makialam sa kapatid ko, naiintindihan mo ba? Ikaw. Ang linis naman dito. Nagkamali ba ako ng pasok?
Ay, Company Commander Luo, nandito ka na pala. Hindi ka pa kumakain, di ba? Umupo ka sa mesa, may tinapay at kung ano-ano pa, kumain ka muna, malapit na matapos ang sabaw ha. Umupo ka. Commander. Ang bait naman ng misis mo. Nagbago na ba siya? Sana nga nagbago na talaga. Ah, Commander, yung sulat na binigay ng taong yon, na-check na po sa kampo, wala naman pong masama. Ay, saka pala. Si Mrs., yung pagtakas niya noon, nalinlang lang pala siya. Ang tanga. Commander, bata pa naman si Mrs. Huwag mo na siyang masyadong paginitan. 1 taon na silang kasal, bata pa rin. Commander, huwag mong kalimutan, 9 na taon ang agwat ninyo ni Mrs. Matanda na kumakain ng bata, pinilit pa. Kaya huwag kang magtaka kung nag-strike ang bata. Ay, naibigay ko na yung sulat alis na ako. Mrs., alis na ako. Ay naku, malapit na maluto ang pagkain. Ay, ano to? Ha? Sino ang sumulat nito sa akin? Hindi ba't ito ang kasama mo sa pagtakas? Bakit ang bilis mong makalimot, pati ang bago? Ang kasama ko sa pagtakas? Mimi, bigla akong nagkaroon ng lakad noon at umalis sa inn. Sana ayos ka lang? Ngayong hapon, pwede ba tayong makita sa restaurant sa sentro ng bayan? Fej. Fej! Siya yung si Fej ba yan? Yung gaganap na bida sa TV series? Hahaha, naku po. Siya pala ang magiging maligod ng Hong Kong drama sa hinaharap. Pero siya ang maligod ng Hong Kong drama sa hinaharap. Kahit hindi kami magkatuluyan, pwede ko pa rin suportahan ang acting career niya at kumita ng movie dividends. Alam ko na. Ang mga painosente niyang galaw ay para lang mapababa ang pagbabantay ko. Jiangmi, kung maggatangka kang gumawa ng masama sa akin, huwag kang maggataka kung hindi ko naisipin ang nakaraan. Mahal, pupunta ka ba sa kampong ayon? Alis na ako maya-maya. Kung ganun, ihatid mo na rin ako sa city center. Makikipagkita sa Kalaguyo. Bakit ang sama ng pananalita mo? Kahit commander ka at may posisyon ka. Pero kailangan mong aminin, sa panahong ito, maraming magagaling na tao, maraming malaking tao, maging humble ka. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Ano-ano ang sinasabi mo? Thank you. Commander, kailangan ba nating mapadala ng tao para bantayan ang Mrs.? Hindi na kailangan. Feje, hello, ako si Jiangmi. Ay, teka, magkakilala na tayo, hindi ba masyadong formal yan? Faje, narinig ko mahilig kang umarte, ako na ang magiging manager mo. Meme. Fej. Ah, Fej. ako to, Meme. Pasensya na, nasusunog ang bahay namin, kailangan kong iligtas. Teka, sandali. Ano ba ang iniisip ng orihinal na may-ari? Hindi niya mahal ang napakagandang lalaki sa bahay tapos tumakas pa kasama ang isang lalaking walang kwenta. Mimi, hindi ko sinasadyang tumakas noon. Bigla ko kasing naalala na may emergency sa bahay, kaya umalis na ako. Nahuli ka noon, di ba? Haha, o kailang sinundo ako ng asawa ko. Ahaha, mabuti naman kung ganun. Nalaman ko. Kahit na namiss natin ang recruitment sa Electronic Factory, may isa pang lugar ngayon na nangangailangan ng 2 manggagawa. Pwede tayong magtrabaho doon ng magkasama. Ikaw na lang ang pumunta kung gusto mo. Dito lang ako. Ay, Mimi, galit ka pa rin ba dahil iniwan kita noon? Bitawan mo. Alisin mo ang kamay mo. Kung hindi, huwag mong sisihin kung magalit ako. Naintindihan ko na. Ginamit mo ang trabaho sa Electronic Factory para lokohin ako at palabasin. Ngayon, nandito ako para sabihin sa'yo. Huwag mo na akong puntahan pagkatapos nito. Ay, Jiangmi, hindi ba mahiyap ang buhay nyo? Hindi ba gusto mong kumita ng pera para makatulong sa gastusin sa bahay? Kung hindi ka sasama sa akin,
Paano na ang kapatid mo at ang nanay mo? Ano na ang mangyayari sa kanila? Ito palang dahilan kung bakit siya pumunta sa South City. Ano ba pakialam mo? Kahit manatili ako dito, makakakita pa rin ako ng pera. Kung hindi ka sasama sa akin, paano ko ipapaliwanag sa kanila? Ay, hindi ako sasama, ikaw na lang ang pumunta. Trabaho lang naman sa electronics factory, bakit mo ba ako pinipilit na sumama? Ay, ang weird mo. Parang awa mo na, Jiangmi, pinakiusapan ka ni Faje. Sumama ka sa akin sa timog, ha? Parang awa mo na, sumama ka sa akin sa timog. Ay, nasaan ang banyo? Dito. Nangako na ako kay Kuya Wang ng club na magdadala ako ng babae pabalik. Kung hindi ka sasama sa akin, paano ko ipapaliwanag sa kanya? Jiangmi, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Commander Shen, gabi na. Ang misis niyo po. EMEA ang tanga. Ay, Jiangmi. Ay, halika, hi. Ah, pasensya na, Jiangmi. Masyadong bastos si Faje kanina. Ay, ayoko na. Hindi na tayo pupunta, okay? Sige, pagkatapos nating magkita, huwag na rin tayo magkita ngayon at huwag ka na ring sumulat sa akin. Ah, Sag. Mali si Faje noong nakaraan, magpapakain si Faje sa'yo, para humingi ng tawad. Tara. Sino yan? Sino ba yung pumutol sa ginagawa ko? Hubby, bakit ka nandito? Hubby. Commander Shen. Unang kagikita, mag-inom tayo. Huwag. Inom. Inom. Naglagay ka ang laway sa inumin ko. Naku, ang kadiri mo naman. Ako. Humihinga. 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 Oh, humihinga. Ang init. Sa harap ng lahat, nakakahiya. Dakpin at ikulong ng ilang araw. Huwag kang lumapit. Anong ginagawa mo? Tumayo. Dalhin siya. Ano? Ang pagana. Hala? Shen, ano ba yan? Masakit na yung hawak mo sa akin. Hindi ba tinuruan ka ng mga magulang mo na huwag inumin ng baso na nawala sa paningin mo? Hindi ko naman alam na nilagyan niyang lason. Tama si Company Commander Lu. Bata pa lang siya, bakit pa ako makikipag-away sa kanya? Huwag ka nang mag-isa sa labas. Dapat may mga tauhan kang kasama. Sige, naintindihan ko. Hindi tama yan. Paano mo nalaman na nandito ako sa restaurant? Ako, Naniniwala ka ba sa akin? marami na akong nakita. Lahat ng liham na ipinapadala sa pamilya, dadaan sa maraming inspeksyon. At kailangan kong kumayag muna bago mo matanggap ang liham. Hala? Parang hubad na ako sa paningin mo. Hindi ka mahal ng asawa mo. Hiwalay ang gamit niyo sa pagkain. Hiwalay din ang paglalaba. Paano ka pa bibilhan ng bisikleta? Hindi ba mahirap ang pamilya nyo? Hindi ba gusto mong kumita para sa gastusin ng bahay? Jiangmi, halika dito. Para saan? Para sa'yo ang mga pera na to. Para saan ko to? Gawin mo ang gusto mo. Bumili ng bisikleta o ipasa sa pamilya mo. Ikaw na ang bahala. Commander Shen. Commander Shen, sobrang dami ng pera na binigay mo sa kanya. Baka naman masayang lang yan. Kung binigay ko, para gastusin niya yon. Kahit bumili siya ng tangke, wala akong pakialam. Tara na. Buong 50 pesos. Ano kaya ang bibilhin ko?
May naisip na ako. Ay, maghugas, wuho. Maghugas, wuho. Maghugas. Commander Shen, pakiusap naman. Pakiusapan mo yung asawa mo. Maghugas. Hindi ko alam saan niya nakuha ang pera. Bumibili ng mga bituka ng baboy na walang gustong bumili, pati na ang star anise at longan. Kung iba, pang sabaw lang, 1 o 2 lang ang sapa. Iba na siya, bumibili ng maramihan. Pera ko ang ibinigay ko sa kanya. Alam ko na, ninanakaw niya ang pera mo. Ha? Ano? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pera. At pinabili mo siya ng sandamakmak na lamang loob ng baboy. Pera ko ang ibinigay ko sa kanya. At kung ano man ang gusto niyang gawin, hindi ko natatanungin. At isa pa, ako si Commander Shen. At ang asawa ko, si Jiang Mi, ay ang misis ng Commander. Ano man ang opinyon mo sa kanya, dito sa compound ng mga sundalo, pakirespeto mo siya. Opo. Naku, parang sumikat ang araw sa kanluran. Nagbago ang ugali ng lalaking ito. At kinampihan pa si Jiang Mi. AMM. Nandito na ako. Sarili kong mangkok ang ginamit ko. Tikman mo. Shen yan, Shen. Inapatikim ko sa'yo. Tikman mo. Bakit ka nahiya? Naiwan mo ba ang boses mo sa bahay? Magsalita ka! Ang mangkok ko ay ginagamit para sa sasawan. MM. Uy, payag ka nang makisalo sa akin sa isang mangkok? Dahil lang sa masarapang pagkain ngayon. Naku, ikaw talaga. Ay, Commander Shen, ang dami niyo namang masarap na pagkain na yon. MM. Siya ang nagluto. Ang tinutukoy mo, hindi kaya si Jiang Mei. Akala ko, pagkatapos niyang makuha ang pera, bibili siya ng bisikleta dahil sa pagiging maluho, o kaya ibibigay niya sa pamilya niya. Hindi ko inakala na ang una niyang naisip ay pagandahin ng pagkain ko. Ah, Commander Shen. Kung hindi mo titingnan ng mabuti, tingnan mo kung ano ang kinakain ng lahat. Ikaw. Ang misis mo, bumili ng lamang loob ng baboy sa quarters. Kumalat na ang balitang ito sa buong kampo. Hindi ito para sa iyo, ano? Para ito sa lahat. Jiang Mi, Bagong luto at mainit na nilagang karne. Mga ale, halina tikman, halina tingnan. Ano yan, ang bango? Ah, halika. Ay, tara, tingnan natin. Ay, tara na, tara. Wow, TSK. akala ko kung ano na. Ay, lamang loob lang pala ng baboy. Kahit aso, ayaw kainin yan. Pero, ang bango nito, hindi mabaho kahit kaunti. Di ba? Itong mga lamang loob na to, grabe ko yan nilinis gamit ang steel wool. Tapos, nilagyan ko pa ang sikretong recipe ng palasyo. Kaya pag kinain mo, ang sarap, ang taba, hindi nakakaumay at chewy pa. Hindi maglolokohan ang mga Chinese eh. Halika, tikman mo na. Ibebenta mo ba yung lamang loob mo? Nakakahiya naman kung kakain kami ng libre. Ay, isa lang naman tayo ng compound, ah. Magkakapamilya tayo eh. Kain lang kayo, masaya ako. Halika, tikman nyo. Kakain akong isa. Nagpapangap. Kung ganon, huwag kang kumain. Wow, ang sarap. Talagang hindi mabaho. Mas masarap pa sa luto ko. Itong bagay na to ah. Paniguradong pampagana sa kanin, panigurado. Mga tita, kung wala kayong oras magluto, pwede kayong bumili sa akin. Mga ordinaryong sangkap lang to. Hindi rin mahal. Kukuha ako ng 1/2 kilo. Kukuha akong 1 kilo. Bigyan mo ako ng 3 kilo.
Hoy, ano yan? Ang sarap talaga. Walang kwentang tao. Nabibili lang ng ilang pirasong lamang loob ng baboy. ₱10, ₱20. 160 yuan plus yung hiniram ko kay Shen Yanshen na 100 yuan. Netong kita, 60 yuan. Ha? Kulang pa ako ng 7,940 yuan. Ha? Ang dami pa palang kulang. Paano ko kaya makukumpleto ang pambayad sa Dory? Hindi pwede. Kailangan kong umuwi para kunin ang 8,000 yuan na yan. Sino yan? 8 ako 2. 8? Ito ba yung walang kwentang kapatid na lalaki na buwan-buwan pumupunta para manghinging pera? Aba, hindi pa nga ako pumupunta sa inyo, kayo na mismo ang lumapit. Pabigat, buksan mo ang pinto. Sino yan? Sino? Naglakas loob kang saktan ako? Hindi ba ikaw mismo ang nadapa? Sabihin mo na ano ang kailangan mo? Bigyan mo ako ng 60 yuan. Ililibre ko ang mga kaklase ko sa restaurant. Pinaghirapan kong magbenta ng 1 araw. Pero ang walang kwentang kapatid ko, 1 araw na sweldo agad ang hinihingi. Ha? Anong klaseng pamilya ba kayo? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam? Saan ka kukuha ang pera para ilibre ang mga kaklase mo? Sabihin ko sa'yo, walang pera at wala ring buhay. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa compound ng mga sundalo. Naglakas loob kang saktan ako? Hindi ka ba naniniwala na babalikan ko si nanay at sasabihin kong nakipagsabuatan ka sa iba para apihin ako? Naglakas loob ka pang magsumbong? Shen Yanshen. Patayin mo agad siya. Ituturing ko na lang na wala akong kapatid. Teka lang. Simulan na. Ha? Nagbibiro lang ako, Kuya Shen. Hindi ko sasabihin kay nanay. Kung muli mong apihin ang ate mo, babaliin ko ang mga binti mo. Ano ba yan? Dumating lang para maningil ng utang. Ang tanga, sinasaktan na, hindi pa rin lumalaban. Paano ko malalaman na talagang sasaktan niya ang at niya? Aray. Alam ko na. Sa totoo lang, si Shen Yanshen medyo malambing din pala. Jiangmi, sabihin mo sa akin ng totoo. Ilang beses silang humihingi ng pera sa iyo sa isang buwan? Nandito ba siya para magtanong at magalit? Alagi silang dumarating para humingi ng pera sa akin tuwing may misyon ka. Kung hindi ko maibigay, binubugbog nila ako. Kaya puro pasa ang katawan ko. Itong Camilla Jiang na to. Hindi pa sapat ang 8,000 na dowry. Araw-araw pa silang dumarating para manggatas. Kaya balak kong kausapin sila ng maayos para hindi na nila ako guluhin. Papayag ba ang mga pabigat na yan? Hay, amilya ko pa rin sila eh. Subukan muna natin ang maayos na usapan. Sige, sasamahan kita. Ay, hindi na kailangan. Ako, di ba may misyon ka? Kaya ako nang umuwi mag-isa. Nagbibiro ka ba? Uwi ako para bawiin ang Dory. Kung sasama ka, di mo malalaman na gusto kong makipaghiwalay? Ito. Ano ang nangyayari dito? Ay, kanina lang sinabi. Ingnan mo, ano sa tingin mo? Commander Shen. Uwi ba si Jiangmi sa bahay ng magulang niya? Nakita ko, nakaimpake na siya. Sa tingin ko, pinalaya siya, di ba? Paano mo nasabi? Kapag umuwi sa magulang ang asawa ng isang normal na tao. Kahit hindi na kailangan ng cos o appliances. Pero dapat, nakasuot man lang ng bagong damit. Nakita ko si Jiangmi para akong pinalaya sa bahay. Bumalik na walang dala. Nakakaawa tingnan. Nandito ka na pala. Jiangmi. Tingnan mo para sa'yo. Ay naku. Ano to? Binili mo para sa nanay ko? Bakit ko naman siya bibilhan? Para sa'yo yan. Ang luma naman ang style nito. Hindi niya siguro gustong isuot ko to pauwi?
Jiangmi, may isa pa. Sabi ko na nga ba, paanong bibili lang siyang isang pangit na dami? Ayan na nga, walang pinakapangit, may mas pangit pa pala. May misyon ako, hindi kita masasamahan pa uwi. Kaya binilhan kita ng magandang dami. Para mas may kumpiyansa kang umuwi sa inyo. Ah! Wow! Ang ganda naman! Ay, salamat asawa ko. Ah, walang anuman. Maggahinga ka na ng maaga. Nanyan na ang sasakyan. Ha? Jiangmi. Jiangmi, nakabalik na. Nasaan na yung asawa mong opisyal? Huwag mo nang itanong. Naghiwalay na rin sila. Normal lang na maghiwalay sila. Sa simula pa lang, niloko na ng pamilya Jiang ang lalaki. Kung mabait lang si Jiangmi, baka nagkasundo pa sila sa huli. Si Jiangmi, pinalaki na matandang bruha sa pamilya Jiang. Mataas ang tingin sa sarili, sakim at mapagsamantala. Kaya sisipain din yan sa huli. Na, Ano? naghiwalay na si Jiangmi. Ma, gutom na ako. Gutom na kaming lahat. Ay, eto na. Bilisan mo. Ama, nakauwi na ako. Ikaw na pabigat. Naglakas loob ka pang bumalik. Ma, Bakit ka bumali? Wala kang pagkain dito sa bahay namin. Tatanungin kita, humingi ng pera ang kapatid mo. Bakit hindi mo binigyan? At nagpasuntok ka pa kay Yaozu. Siya ang nag-isang lalaki sa pamilya namin. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano na kami mabubuhay? Pamilya ng mga vampira. Kung ganoon, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Ama, hindi naman sa ayaw ko kayong bigyan ng pera. Kasi si Shen Yanchen, hindi naman talaga niya ako binigyan ng pera. Paano ko kayo bibigyan? hoy. Kung magsisinungaling ka pa, nakita ka ng kaklase ko sa baba ng apartment ng mga sundalo. Nagbebenta ng lamang loob ng baboy. Malaki raw ang kinikita mo araw-araw. Anong lamang loob ng baboy? Ah, yung nilagang lamang loob. Sinundan siya ng kaklase ko buong araw. Sabi niya, kumikita raw siya ng mahigit 100 yuan sa isang araw. Ano? Mahigit 100 yuan? Amy, ang ganda ng ganyang negosyo. Bakit hindi mo isama ang buong pamilya para kumita rin? Talaga namang pabigat ka. Kumakain ka na nga sa loob, nagtataksil ka pa. Kinakampihan mo pa ang iba. Ma, hindi naman sa ayaw kong isama ang buong pamilya para kumita. Ang totoo, hindi naman sa akin yung sikretong recipe. May isang henyo kasi. Empleyado lang akong henyong yon. Amy, henyo. Anong henyo? Gaano siya kahenyo? Ay, kailangan lang nating magbayad ng brand fee. Tapos ibibigay na niya sa atin ng mga sangkap ang sikretong recipe lahat-lahat para makapagbukas tayo ng sarili nating negosyo. Ano yung brand fee? Hindi naman siguro pwedeng, ibigay lang nila ng libre sa atin, di ba? Isipin na lang natin na nagbayad tayo para matutunan ang sikreto nila at pagkatapos tayo na mismo ang magnenegosyo. Mahirap kasing sabihin sa inyo ng direkta. Paano kung ireklamo nila ako sa pulis at arestuhin? Magkano naman yung brand fee na yan? Magkano? Hindi naman kalakihan. Hindi 8,900 at 99. Hindi 5,900 at 99. Ngayon, 3,000 lang at per tao pa yan. Magkano? 3,000. 3 tao. Ibig sabihin 9,000 yuan. Pagnanakaw yan. Ma, kumikita ako ng 100 yuan sa isang araw. Magkano sa isang buwan? 3,000, di ba? At saka, 3 kayo, magtayo lang kayo ng maliit na sto sa bungad ng baryo, ibenta nyo sa mga dumadaan. Mas malaki pa ang kikitain nyo kaysa sa akin. Hindi kaya imbento mo lang, yang kung sinong eksperto. Para lokohin kami at kunin ang pera namin? Naku, hindi po. Ako ang tunay ninyong anak, hindi nyo pa ba alam kung may kakayahan akong kumita ng ganyang pera? Ay naku. Ngayon, sinabi sa akin na eksperto, konting order na lang ang natira, kaya kung makahabol ka, panalo ka na. Bili agad, padala agad. Tama nga naman. Kung noon pa lang may ganoong recipe na si Jiangmi, noong pinilit natin siya na magpakasal sa opisyal para sa dote, matagal na sana niyang inilabas ang recipe, at hindi na sana siya tumalon sa ilog para magpakamatay. May ganoon ba tayong kalaking pera? Noong kinasal siya kay Shen Yanchen,
Hindi ba nakakuha siya ng 8,000 yuan na dote? Hindi ba nakakuha siya ng 8,000 yuan na dote? Pero para yan sa kasal at pagpapatayo ng bahay ni Aozu. Kasal? Ano pa ang ikakasal? Hintayin mo pa akong ikasal. Ubus na ang perang yan dahil sa pabigat na yan. Kunin mo na sa kanya. Sabihin mo sa eksperto na babaan ang presyo. 8,000 yuan para sa aming tatlo. May utang ka pang 1,000. Baliw ka ba? Nasaan ang sikretong receipt? Bakit ka nagmamadali? Kailangan ko munang ipadala ang pera sa eksperto. Hintayin nating pumayag siya. Maghintay ka. Jiangmi. Manong, sandali lang. Jiangmi, saan ka pupunta? Hindi ka ba magkapalipas ng gabi sa bahay? Ayaw nila sa akin. Kaya pinauwi nila ako. Kawawa naman. Hey, Jiangmi, bakit hindi pa siya umuwi? Ma, tumigil ka na nga. Nahihilo na ako sa kakaikot mo. Sabihin mo, saan ba siya nakatira? Alam naman natin kung sino ang pinakasalan niya. Sa tingin mo, tatakas siya kasama ang pera. Mrs. Jiang, hindi kayo kumakain. Sino ang hinihintay ninyo? Hinihintay namin ang aming ami. Jiangmi, hindi ba umuwi na siya sakay ng sasakyan? Ano ang sinabi mo? Nga. Kaninang hapon, nakita ko siya na may hawak na kung ano. Sumakay sa bus papuntang syudad at umalis ng hindi lumilingon. Hindi ko alam kung saan siya titira matapos siyang paalisin ni Commander Shen sa bahay. Ano ka mo? Naghiwalay sila. Hindi mo ba alam? Matapos siyang paalisin ni Commander Shen pabalik sa bahay ng magulang niya. Umuwi siyang walang dala, walang ni isang sentimo ang nakuha. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Nako! Iwan mo na lang dito ang mga gamit. Alis na ako. Ang hirap ng buhay ko. Bakit sila naghiwalay? Ang ipon ko para sa kabaong. Niloko lang ng sarili kong anak. Huwag ka nang umiyak, ma. Kung niloko, di habulin natin at bawiin. Di ba? Hiwalay na sila ni Shen Yanchen. Paano siya hahanapin? Saan siya hahanapin? Sage. May ideya ako. Commander Shen, ito ang kuta ng mga human trafficker. Maraming babaeng dinukot. Dito sila huling nakita. Kapag nalutas natin ang kasong ito, ang pag-promote at pagtaas ng sweldo, malapit na. Huwag kang maingay. Hoy, gising. Huminto muna tayo para magpahinga. Ang gustong bilisan nyo. Sa pagtatapos ng taon, lagana ang mga human trafficker. Mag-ingat kayo, huwag magpapagalagala ng mag-isa. Siya yan. Sanga. Ang ganda niya talaga. Bago siya ibenta, ako muna ang titikim. Bakit siya? Naku, masamang babae. Nahuli na rin kita. Aray! Sino ka? Bitawan mo ako. Commander Shen, hindi ba ito ang asawa niyo? Pasensya na po. Nag-away lang kami ng asawa ko. At kinuha pa niya ang pambayad namin sa ospital. Nagsisinungaling siya, hindi ko siya kilala. Hindi mo ako kilala. Gusto mo ng suntok. Ibalik mo na lang ang pambayad sa nanay ko. Akin yan, bitawan mo. Kalmahan mo lang kung ganito na. Baka makita natin ang kanilang base. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Bitawan mo. Pasensya na po. Dadalin ko na siya. Uwi ka na. Bitawan mo ako. Tara. Bitawan mo ako. Tara. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Naku, masamang babae. Naghintay kami ng mga kaibigan ko ng buong araw para sa'yo. Hindi pa nga kami nakakain.
Tingnan mo kung kailan darating ang sasakyan. Sige, bumili ka rin ng makakain. Sige po. Binalaan na kita. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Si Shen Yanshen ay nasa misyon kaya hindi siya makakaalis. Kailangan kong kumalma. Ang makakapagligtas lang sa akin ay ako lang. Aba, atakbo ka. Ikaw. Tumigil ka. Huwag kang magpapahuli sa akin, ha? Kapag nahuli kita, lagot ka sa akin. Tumigil ka. Maliit na babae, ingnan natin kung saan ka tatakas. Boss, nahanap ko na ang lokasyon ng pugad ng mga human trafficker. Hoy, saan ka pupunta? Para iligtas si Jiangmi. Tag-isipan mong mabuti. Ang pag-alis mo sa grupo ngayon ay paglabag sa patakaran. Mapupuna ka nung nakakataas. Kung ganun, hayaan mo silang pumuna. Hoy, Nakita mo ba ang tingin ni Jiangmi? Para sa misyong ito, pinigilan kong huwag siyang pakialaman. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kung may mangyari sa kanya, habang buhay hindi ko makapatawad ang sarili ko. ay, Commander Shen. Huwag ka nang kumakbo, kabisado ko ang lugar na ito. Hindi ka makakatakas. Saan ka nagtago? Lumabas ka. Nakita kita. Nahanap na kita. Ha. Halika rito. Ang bilis mo kumakbo, ha? Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang mukha mo. Pangit na, hindi na mabebenta. Pumili ka, baliin ang isang braso o baliin ang isang binti. Tulong! Tulong! Ang dami mong sinasabi. Kung gayon, baliin ang isang binti. Ha? Jiangmi. Ayos ka lang ba? Shen Yanshen. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Paumanhin. Mabuti na lang at ayos ka. 8. Nagsasagawa lang kami ng misyon. Kailangan mong intindihin. Naintindihan ko. Mabuti kung naiintindihan mo. Hindi mo alam. Mabuti na lang at natapos ang misyon. Ang mga trafficker na yan ay nahuli naming lahat. Kanina, nang sumakay ka sa sasakyan, sobrang nag-alala ang Commander Shen namin. Diretso siyang sumunod. Para sa serbisyo ng mamamayan, di ba? Dapat lang yan. Anong paglilingkod sa bayan? Kanina, sinabi sa akin ng commander namin na kung sakaling may mangyaring masama sa'yo, hindi na siya habang buhay. Kain na. Bakit ang dami mong satsa? Nakuha na natin ang mga trafficker. Pero may isa pa tayong hindi nahuhuli. Sino? Yaozu, mapagkakatiwalaan ba ang nahanap mo? Talaga bang maibabalik niya ang ate mo? Ay, huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan yan. Siya yan. Hulihin siya. Hoy, anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo hinuhuli ang anak kong si Yaozu? Nalaman namin na si Jiang Yaozu ay may koneksyon sa mga trafficker. Kailangan siyang dalhin para imbestigahan. Kung kamatayan ba o kulong, ipapaalam na lang namin. Kamatayan? Asawa. Papa, iligtas ninyo ako. Ayoko ng kamatayan. Dalhin na siya. Papa. Azu. Commander Shen, anong nangyari sa inyo? Kami ay nagmisyon. Magkasama kami. Sige, tara na. Ma'am.
Anong klaseng misyon kaya ang ginagawa nilang dalawa? Hindi mo ba nararamdaman? Na parang nagbago silang dalawa. Yung ganoong kakiramdam, mas naging malapit sila. Halika na, halika na. Ha? Hahaha, siya niyan, Chen. Magkasama tayong nagmisyon, isa na rin akong may posisyon. He? Sabi ng nakataas, kahit hindi ako sumunod sa utos at umalis sa grupo. Pero nahuli ko si Huang Chao, ang pangunahing kriminal, kaya nakuha ako ng first class merit. At ikaw, sa pagtulong mo sa akin na mahuli ang kriminal, may kontribusyon din. Hindi ko inakala na darating din ang araw na ako ay makakatulong sa iyo, siya niyan, Chen. Ano ang iniisip mo? Ito ang iniisip ko. Oh, Ang pangitingnan. ah. Ganito, pangit pa rin ba tingnan? Ganito. Hindi na pangitingnan. Sumama ka sa akin pabalik sa kapital. Para makilala ang pamilya ko. MM. Jiangmi. Gising na, kain na tayo. Jiangmi. Hindi dapat ganyan ang suspension bridge effect. Paano nangyari na nakatulog ako kasama ang taong hiwalayan ko na sana? Gising ka na. Bumangon ka na, maghilamos, kumain. Sabay tayong babalik sa kapital mamayang gabi. Capital? Anong kapital? Para makita ang pamilya ko. Hindi ba napag-usapan na natin kagabi? Sumama ka sa akin pabalik sa kapital. Para makilala ang pamilya ko. Ang sinabi sa kama, seryoso ba yon? Babalik sigurado. Sige, lumabas ka muna, magpapalit lang akong damit. Sige. Magandang araw, Commander. Tingnan mo. Ang pamangkin mo nakabalik ng ligtas. Ay, hindi ba halata? Nagpakasal siya sa isang dalaga sa probinsya para linisin ang pangalan niya, tapos hihiwalayan niya kapag tama na ang panahon. At babalik sa kapital. Magpapakasal ulit sa isang taong kapareho niya ng estado. At ang nakaraang hindi maganda ay mawawala na. Ang kapal ng mukha, akala mo ba apo siya ng pamilya Shen? Gaano ba siya kabait at tagalang-galang? Hindi ba't ang habol lang niya ay ang rehistro sa kapital at ang lumang bahay ng pamilya Shen? Emye, gumagawa ng ganyang maliliit na galaw. Iniisip mo pa rin ang bahay ng kuya? Ayaw mo ba? Ang bahay na yan ay iniwan ng militar para sa tirahan ng kuya at wala tayong kinalaman doon. Ang kuya ay nasa misyon pa rin at walang balita. Ang pamangkin mo naman ay inilipat sa militar sa bayan. Sa malaking bahay na ito ang hipag mo na lang ang natitira. Ami, isang pamilya, nakatira sa isang maliit na bahay. Siya na hindi naman kadugo, bakit siya nakatira sa ganoong kalaking bahay? Makatarungan ba yan? Anong silbi ng maraming salita? Dinala na niya ang asawa niya, hindi na mahahati. Walang silbi. Ako pa rin ang mag-ayos ng bahay, hindi ako naniniwala na ang hipag na ganoon kayabang ay magkakagusto sa mga asawa mula sa probinsya. Ay, tara, uwi na tayo. Ang ganda. Ay, nakalimutan kong bilhan ng regalo ang nanay mo. Pupunta ako sa supermarket. Bakit hindi ka naman ganyan ka ba kapag nakikita mo ako? Ikaw ang asawa ko, anong dapat ikakaba? Huwag ka nang tumawa, tulungan mo akong mag-isip. Mamaya pag nakita ko ang nanay mo, ano ang sasabihin ko? Maging tapat lang. Noong panahong nagkaproblema ang pamilya Shen, lahat ng kamag-anak at kaibigan sa isang gabi ay lumayo. Ang nanay ko, kahit hindi niya sinasabi, pero sa loob-loob niya, apektado pa rin siya.
Yanchen. Ma. Yanchen, pagkatapos ng 5 taon. Sa wakas nakita na kita. Ma. Sino ka ba? Pagkakita pa lang, inawag ng ma, hindi ka ba nahihiya? Ma, ito po ang manugang nyo, si Jiangmi. Wala akong manugang na tulad mo. Ma, siguro po ito ang unang beses nating nagkita, di ba? Mayroon po bang hindi pagkakaunawaan? Kilala kita. Emie, noong panahong tumalon ka sa ilog para magpakamatay, si Yanchen ang nagligtas sa iyo. Hindi ka lang hindi nagpasalamat, siniraan mo pa siya, pinilit mo siyang pakasalan ka. Ma, nakaraan na po yan. Sa bagay na ito, ako at si Yanchen ay parehong biktima. Huwag mo akong lokohin dito. Ikaw na hindi makakain at walang maisuot na mahirap. Paano mo nakamit si Yanchen? Kumakain at nakakasuot ng walang problema. Mangahas kang sabihing wala kang masamang balak. Emmy, hindi na ako magkatagal sa'yo. Anong karapatan mo kasama ang mga mahihirap mong kamag-anak para lokohin si Shen Yanchen ng 8,000 yuan na dote? Kaya pala sa huli, ang lahat ay tungkol lang sa 8,000 yuan na dote. 8,000 yuan lang. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang 8,000 yuan na yan? Iyon ang pera para sa buhay ni Shen Yanchen. Ito ang tanging ari-arian na naiwan para kay Shen Yanchen. Kahit paubos na ang buong pamilya mo, hindi nyo pa rin kayang maglabas ng kahit kaunting bahagi, di ba? Ano to? Ang 8,000 yuan na dote. Ang akala ko ay ibabalik ko sa'yo pagdating ko sa bahay. Hindi ko inakala na ganito ang sitwasyon. 8,000 yuan. Ang mga Jiang ay napakagani. Paano mo nakuha ang perang ito mula sa kanila? Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay naibalik ko na sa'yo ang dote. Wala kayong karapatang maliitin ako. Shen Yanchen, maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay? Bakit? Tama si tita. Isa lang akong mahirap na walang makain at may suot. Malayo ang agwat natin. Dapat matagal na tayong naghiwalay. Ito. Dahil naibalik ko na sa inyo ang Dory, aalis na ako. Salamat sa paghatid mo sa akin sa kapital. Ay, Jiangmi. Jiangmi, masakit lang magsalita si Mama. Wala siyang masamang intensyon. Shen Yanchen, alam mo ba kung anong klaseng buhay ang pinagdadaanan ko sa bahay? Para akong basura na ibinebenta kung kani-kanino. Ngayon, sa bahay niyo, kailangan pa rin ba akong maliitin mula ulo hanggang paa? Hindi ito ang buhay na gusto ko. Jiangmi, Huwag mo na akong sundan. Yanchen. Nasaktan ba siya ng sobra ni Mama? Hindi ko rin alam na ibabalik niya ang Dory. Tingnan mo ang nangyari, ay. noon, muntik na siyang ibenta ng pamilya niya. Ayaw niyang kumayag, tumalon siya sa ilog para magkakamatay. Ako ang sumagi sa kanya, kaya siya napunta sa akin. At saka itong pera. Para lang mabawi ang 8,000 yuan na yan. Halos ibenta na naman siya ng pamilya niya. Ma, paano mo nagawang saktan siya ng ganoon? Nagkamali ako. Akala ko siya yung tipo na parang mga babae sa probinsya na mapanlin lang. Hindi ko inakala na. Ay naku, ganito pala. Bilisan mo, habulin mo siya. Ako mismo ang hihingi ng kawat sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para lang maibalik siya. Baliw na talaga ako para isipin kung makakasama ko ang isang big boss habang buhay. Ang isang masamang ex-wife ay dapat may kamalayan ng isang masamang ex-wife. Paupahan ng magandang pwesto. Welcome po. Hindi ako rito para kumain, nandito ako para umupa ng tindahan. Ikaw. Ang tindahan namin ay 350 sa isang buwan. Kaya mo bang upahan yan? Hindi ka nagkamali pwesto sa kapital. Alagang ang mahal. Wala pa akong ganoong kalaking pera sa ngayon. Wala naman pala, bakit ka pumasok? Sige na, huwag mo akong abalahin sa negosyo ko. Kuya Kiang, kahit wala akong pera para upahan ng buong tindahan, hindi naman ibig sabihin na wala akong pera. Tingnan mo, pwede naman tayong mag-upa ng bahagi lang, di ba? Hatiin ang lugar. Paano? Sa harap ng tindahan ko, maglalagay ako ng maliit na kariton para magbentang nilagang karne. Karamihan sa mga customer gusto nilang i-take out. Minsan-minsan may customer din na gustong kumain dito. Hihiramin ko ang upuan mo para kumain. Sa harap lang ng tindahan ang upahan. 35 sa isang buwan, okay ba? Sige na nga. Wala namang ginagawa ang harap ng tindahan. Pero sabihin ko na agad. Kung walang benta sa simula, hindi ko na ibabalik ang 35 na yan ha. Siguradong magkakaroon benta.
Sige, sige, gagawa akong kontrata. May construction site at eskwelahan dito sa malapit. Ang mga dumadaan ay mga pamilya. Hindi nabebenta ang almusal, pero may pag-asa pa rin sa pagbebenta ang nilagang karne. Jiangmi. 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 Yanshen. Pinahanap ko na sa security team, bumalik ka na at magpahinga. Narinig ng pinsan mo na bumalik ka, kaya pinuntahan ka niya. Huwag ka nang uminom. Isang babae lang sa probinsya ang umalis. Kailangan bang ganyan ka ka-depressed? Hindi mo naiintindihan. Hey. Hindi ko nga naintindihan. Pero sa tingin ko, mas mabuti pa nga na umalis na lang ang babaeng probinsyana na yon. Dito sa kapital, makakahanap ka ng masangkop at mas makakatulong sa trabaho mo na isang dalagang mayaman. Hindi pa nagkatagal, nasa panganib siya. Habang ako naman ay nasa misyon. Kaya wala akong nagawa kundi panoorin siyang dalhin ng mga kidnapper. At hindi ako makawala para iligtas siya. Kung ibang babae yon, matagal nang nag-eskandalo. Pero siya, hindi, naiintindihan niya ako. Ang pagpapakasal mo sa kanya ay sapat na kabutihan para sa kanya. Ako na ang maghuhugas. Huwag mong hawakan ng gamit ko. Kung iniisip mo na dahil binasag mo ang baso ko, gagamitin ko ang baso mo, nagkakamali ka. Ay, kaya pala tumakas si Ere. Patawad, Jiangmi. Upo ka lang, bibili akong pulutan para sa'yo. Sige. Salamat sa muling pagtangkilik. Ano ang kakainin? Gusto ko ng bituka ng baboy. Sage. Ay. Hindi ba't pang almusal tong kainan na to? Gabi na, bakit ang daming tao? Hindi mo ba alam? May dumating na si Shi sa harap ng tindahan. Masarap ang pagkain. Maganda pa ang nagtitinda. Sishi. Ha? Ang sarap palaga. Ate, ang galing mo talagang magluto. Ang bango talaga nito. Naubos niya lahat ng customer. Sa buong kalye, Siguradong malaki ang kinikita ng may-ari. masarap. Ay maganda, masipag at malaki pa ang kita. Hindi ba't mas maganda to kaysa sa mahirap na babae sa probinsya ng pinsan ko? Kapag ipinakilala ko siya sa pinsan ko, at nagkatuluyan sila. Hindi na isipin ng pinsan ko yung babae sa probinsya at hindi na siya inom mag-isa. Dahan-dahan sa pagkain. Salamat. Ano ang kakainin? Gusto ko yung bituka ng baboy. Sige po. Ah, Huwag kang sumingit sa pila ha. may asawa ka ba? Hiwalay na, may 2 anak. Ay buri naman. May pinsan akong lalaki hiwalay na rin. Naghahanap ng asawa. Walang pakialam. Kung hindi ka order, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang pagkakakitaan ko. Ay, ang bait ng pinsan ko. Mayaman ang pamilya. Matuwid at mapagbigay. Nakikinig sa asawa. Kapag sinabi ng asawa na sa silangan, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa kanluran. Ay, hindi rin niya paghihiwalayin ang mga kaldero at kawali sa bahay. Anong nangyari? Ay, wala naman. Arang ang taong sinasabi mo ay parang isang control group na kilala ko. Control group? Ano yung control group? Ay, sa tingin ko pwede kayong magkita. Kung perho kayong interesado, hindi naman masama kung magkakilala kayo. Ete, dagdagan mo pa ako. Sage! Sige na. Si Ganmei ay anak ng may-ari ng construction city dito. Kaya sigurado akong tama ang irerekomenda niya. At kayong dalawa. Magkikita lang naman, di ba? Wala naman tayong gagawing masama, di ba? Kung ganun ako. Magkita lang? Hindi ba sabi mo, makikipagkita ka sa mga magulang mo? Bakit dito tayo nagkita? Pasensya na, pinsan. Nagsinungaling ako. Ang totoo, ipinag-arangge kita ng isang blind date. Blind day. Hindi pa ako diborsyado. Ay. Paparating na siya, makipagkita ka muna, saka na tayo mag-usap. Ang ipinakilala kong blind date sa'yo ay napakaganda at napakagaling. Mas maganda siya ng ilang beses kaysa sa asawa mo sa probinsya. Sa buhay na to, walang masihigit pa kay Jiangmi.
Sa buong buhay ko, siya lang ang kikilalanin ko. Ay pinsan. Jiang Mi, Shen yan, Shen. Mrs. magkakilala kayo? Shen Ganmi? Ha? Shen yan, Shen? Pareho kayong Shen. Hindi kaya ang sinasabi mong blind date ay siya? Pinsan ko yan. Hindi ba ang guwapo at napakabait? Ha? Shen yan, Shen. Ikaw talaga. Magdi-divorce na tayo. Ni hindi pang atapos ang papeles, nakikipag-blind date ka na agad. Mas mabilis ka pa sa rocket. Weh, gago kang lalaki. uy, Jiang Mi, Jiang Mi. Mamaya na kita sisingilin. Jiang Mi, Jiang Mi? Hindi ba yan ang asawa ng pinsan ko sa probinsya? Nag-set up ako ng blind date para sa mag-asawang maghihiwalay na dapat. Jiang Mi. Jiang Mi, Alam ko kung nasaan si Ere. Sumunod kayo sa akin. Meron bang single-digit na numero? Bumibili kami ng mataas ang presyo, mataas na presyo. Huli ako ngayon. Pang 130 na ako sa pila. Ewan ko lang kung abot pa ako. Nagtayo si Ete ng maliit na tindahan ng adobo tulam. Dahil napakasarap ng luto niya. Maganda pa siya. Ang tawag sa kanya ay Fat God Beauty. Fat Gut Beauty. Naman kuya. Ilabas mo ang pagiging tunay na lalaki. Uy, dito ang pila. Sino ka ba? Ang lalaki ng may-ari. Galing sa gobyerno yan. May problema ba? Anong ginagawa mo rito? Naka-apron ka pa. Ipinapakita ko lang kung sino ang may-ari. Pumila kayo, isa-isa lang. Ang tapang ng mga salita, pero ang trabaho, napakababang loob. Kasalanan ko yung sa blind date. Hindi alam ng kuya ko na ipinapakilala ko siya sa iba. Huwag mo siyang pagkamalan ha. Alam ko. Umuwi ka na. Sag. Ay, nandoon yung pabigat. Ara, puntahan natin. Woo, ang guwapo niya. Hindi ko alam kung may kasintahan na siya. Umalis ka. Pumasok ka sa loob. Huwag kang magpakahiya rito. Lumayo ka nga. Hindi, Umalis ka. masarap tong lasa. Tabi. Abat ikaw. Niloko mo kami sa pampalibing namin. Tapos nagdayo ka ng ganito kalaking tindahan dito. Paano ako nagkaroon ng anak na walang utang na loob na tulad mo? Ang palibing nyo ba yun? Era yan sa pagbebenta nyo ng anak. Ano? Ang pera ko sa pagbebenta nyo sa akin. Anong klaseng batas ang nilalabag? Ikaw. Ang kapatid mo ay nakulong, hinatulan ng 15 taon. Paglabas niya, mahigit 30 na siya. Makakaya mo ba yan? Naku, tingnan nyo ang sinasabi nyo. Anong klaseng salita yan? Kung hindi nyo kaya, wala rin kayong magagawa para makulong siya. Ganito kasi, ang tiyuhin mo, may koneksyon sa istasyon ng pulisya. Sa halagang 10,000 piso lang, maliligtas na ang kapatid mo. Nga, ang ganda ng negosyo mo. Ang dami mong kinikita. Ang 10,000 piso, wala lang yan sayo. Nga, Ang kapatid mo ang lalaki sa pamilya. Siya ang sandigan. Ang bayad sa akin ay 8,000 lang. Para sa 15 taon niyang kalayaan, kailangan ng 10,000. Hindi yan sandigan, bundok yan na dudurog sa tao. Isang salita, walang pera. Ang kapatid mo ay nakulong dahil sayo. Kaya ka nakulong. Ikaw. Hindi mo ba siya ayusin? Nakalimutan ko pala. Ang anak niyo dahil sa pagdukot nila sa akin kaya sila nakulong. Ako na nga ang biktima. Bakit ko kayo tutulungang tubusin siya? Naku, alaga namang walang puso. Magulang na nagbebenta ng anak. Kapatid na nagpapabihag sa sariling ate. Tapos ang pamilyang ito may mukha pa para huminging pera? Ay, nakakawalang gana talaga. At ipagkain ko na apektuhan. isang salita, tutulungan mo ba o hindi? Hindi. Sige, papatayin kita, walang puso ka. Aray. Ay. Okay ka lang, mahal. Yanchen, hindi ba kayo naghiwalay na ni Jiangmi? Sino ang nagsabi sa inyong naghiwalay kami?
Ako ang nagpauwi kay Jiangmi para kumuha ng pera. At ako rin ang nagdadala sa inyong anak sa kulungan sa tulong ng pulisya. Kung may problema kayo, sa akin kayo lumapit, huwag niyo siyang guluhin. Naiintindihan niyo ba? Talaga namang minamaliit nyo lang kaming mga ordinaryong tao. Inaabuso mo ang laki mo para apihin kaming mga taga-probinsya. Tulong. May tao ba diyan? Ang manugang na tagalungsod sinasaktan ang biyenang taga-probinsya. Tulong. May tao ba diyan? Sa pagtulak mo sa akin kanina, kung ipagsigawan ko yan sa lahat, maalis ko ang uniforme mo. Okay lang, nasa atin ang katuwiran dito, hindi tayo kakot sa reklamo nila. Ang daming nakakakita. Kung pang-api ba yan sa mahina o pagwawalang matanda. Kitang-kita ang lahat yan, ah. Tama, tama, tama. Sila talaga ang mali, sila pa ang nanggugulo. Aray, nadapa ang binti ko kanina. At ang likod ko, aray. Safe. Sinaktan nyo ang asawa ko. Sabihin ko sa inyo, kung hindi kayo magbabayad ng 10,000 o 8,000 ngayon, walang makakaalis. At kayo, kahit hindi nyo tinulungan, kailangan nyo ring magbayad. Magbayad kayong lahat. Mga matatandang walang silbi. Hindi pa ba sapat ang pananamantala nyo sa sarili nyong anak at manugang? Pati kami hindi nyo pinalampas. Bakit hindi na lang kayo mamatay sa pagkadapa? Tama. Inaapi ng tagalungsod ang taga-probinsya. Bakit may mga taong ganyan kawalang hiya? Aray. Umasok ka muna. Kahit nasa atin ang katuwiran dito. Pero ang pagwala niya sa publiko, hindi maganda ang epekto sa'yo. Sige na. Saan tayo pupunta? Kung hindi nyo kami bibigyan ng pera ngayon, ipagkakalat ko tong nangyari. Sa kampo at sa quarters ng mga sundalo. Magkano ang gusto mo? Yung 10,000 para matubos ang anak mo sa kulungan. AMEA. Sa pagtulak mo sa akin, hindi ako makakapagtrabaho ng 6 na buwan. Si Fang Hua, para alagaan ako, hindi rin siya makakapagtrabaho. Ang bayad sa serbisyo, bayad sa nawalang kita. Loss ito. Bayad sa emotional damage, bigyan niyo ako ng 30,000. 30,000? Kayo bang dalawa kayang kumita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay nyo? Kung hindi nyo kami bibigyan ng pera ngayon, dito lang ako upo at hindi alis. Commander Shen, anong nangyari? Sako ang dating mo. Gusto kong i-report ang dalawang ito, na walang mga walang kwentang tao na nakapasok sa kapital. Hindi lang nila tinatakot ang mga tao para mangikil. Kundi nagdudulot din sila ng banta. Sa pampublikong seguridad. Anong pampublikong seguridad? Kami, hindi namin ginawa yan. Ilabas ang inyong ay. Hoy, sinaktan ni Commander Shen ang mga tao. Hindi niyo ba yan ayusin? Iba ang usapan. Sabi mo binugbog ng commander namin ang mga tao. Kailangan mo munang patunayan na isa kang tao. Ay. Ay naku, ang bagal-bagal. Sa tingin ko wala siyang ay. Sa tingin ko rin wala siya. Kung walang ay. Ibig sabihin illegal yan. Sumama ka sa akin sa presinto. Kailan kayo makakalabas kapag may napiyansa sa inyo? Kailan kayo makakalabas? Dakpin niyo sila. Ay, huwag. Tulong! Ayoko sa presinto. Tulong. Anak, manugang, mabilis mong sabihin sa kanila. Ang aming mga ay nasa daan pa. Detective Chen, itong dalawa. Nga ka mag-anak mo ba? Siya. Hindi ko kilala. Hindi namin sila kilala, hindi namin alam. Jiangmi, ikaw na walang puso. Noong ipinanganak kita, dapat ay itinapon na kita sa balon para malunod. Dalhin na sila. Opo. Buwisit na bata. Buwisit na bata. Ayoko sa detention center. Yehe. Pasensya na, pinagtawanan ko kayo. Ngayon, lahat ng gastos ay babayaran niya ang Master Shen. Sigaw. Sage. Libreng kain. Sig. Ang bait ng may-ari. Lumabas kayong dalawa, may nagpiyansa sa inyo. Dapat laging dala ang inyong IE, kung hindi, walang silbi ang pagpiyansa ng kahit sino. Ay, sino ang nagyansa sa amin? Ayan, siya ang nagpiyansa sa inyo. Salamat po, mabuting tao. Hindi ako mabuting tao. Ang 200 yuan para mapalabas ka ay may malaking silbi. Salamat sa pagod mo ngayon. Umuwi ka na muna, magmamup lang ako at aalis na. Ay, kailangan din hugasan ng dalawang ito. Mayaman. Ay, masama bang nakawin ang pera niya? Anak natin siya. Hindi pagnanakaw ang kumuha ng pera niya. Ay, ito ang bayad sa paggalang. Hindi ba kami gumastos para palakihin siya? Tama ka.
Huwag mong kalimutan ang utos ni Kuya Kiang. Ay, hanapin ang recipe ng nilagang karne. Bilisan mo. Ay, Anong ginagawa ninyo? Hindi ba kayo nahuli? Bakit nakalabas na naman kayo? AMEA, may nagbiyansa sa amin. Aki, alam mo ba? tama. Anong hawak mo? Aakin to. Sa tindahan ko, paano naging sayo? Ibalik mo ang pera ko. Emmy. Anak kita. Natural lang na kumuha ako ng pera mo. Mali ba ako? Nasa likod pa ang asawa ko, hindi pa siya umalis. Kung malaman nila na nagnakaw kang pera at kumuha ng gamit, hindi lang yan pagkakakulong. Shen Yanshen, takpan mo ang bibig niya. Huwag kang sumigaw. Ay, bilis, bilis, bilis. Nasa loob pa si Shen Yanshen. Bilisan nyo, umalis na tayo. Naku, nasa panganib si Jiang Mi. Nasaan ang gamit? Kuya Kiang, hinanap na namin sa lahat. Pero hindi namin nahanap ang recipe ng nilagang kan. Walang recipe. Ang babaeng to, inagaw niya lahat ng negosyo. Sa buong kalye. Sasabihin mo sa akin na wala siyang recipe. Ha? Si Jiang Mi, mapalin lang siya. Baka, pagkatapos niyang isaulo ang recipe, sinira na niya agad. Ah. Ganito, paggising niya, tanungin mo siya ng maigi. Ay. Ang asawa niya ay isang commander. Paggising niya, buhay pa ba tayo? Hoy, Kuya Kiang, bakit mo ako papatayin? Hindi ko kayang tingnan lang na may isang babae na agaw sa dapat ay akin. Kung walang recipe ng nilagang kan, apatayin kita. Kung gusto mo ang recipe, ibibigay ko sa'yo basta pakawalan mo ako. Ang asawa mo ay isang pinuno. Kung pakakawalan ka namin, lahat tayo makukulong. Kayong dalawa, bilisan nyo. itali niyo siya. Hindi. Naku, hindi ko po magagawa yan. Narinig ko kasi na mayroong patakaran ngayon. Na kapag may dalawang anak ang isang pamilya, at namatay ang isa sa kanila dahil sa aksidente, Ang isa pa, kahit lumabag sa batas, ay bibigyan ng mas magaan na parusa. auwiin para alagaan ang mga magulang. Huwag kayong maniwala sa kanya. Walang ganoong kalokohang patakaran. Halika. Sige, kami na. Sige. Bitawan niyo ako. Kapag nalaman ni Shen Yanshen na pinatay niyo ako, lahat kayo patay. Pero kailangan niya munang malaman na kami ang may gawa. Di ba? Wala namang ebidensya. Paano niya kami mahahanap? Kahit gaano pa siya kagaling. Kuya Kiang, bilisan mo. Dali. Naghihintay pa ang anak ko na iligtas ko siya. Bitawan niyo ako. Ay, Yanshen, iligtas mo ako. Yanshen, dali, gawin mo na. Yanshen, iligtas mo ako. Yanshen! Tigil. Ha? Tigil. Tulong. Tulong. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Hoy. Manugang, wala kaming kinalaman diyan. Siya ang nagpilis sa amin. Siya nga. May pera sila sa bulsa na kinuha lang nila, ninakaw. Kung ayaw mong maniwala, kapkapan mo sila. Ay, wala. Ay. Kayong tatlo, lahat kayo, didiretso sa kulungan. Tagnanakaw ng ari-arian, sadyang papatay. Sa buong buhay nyo, huwag na kayong umasang makakalabas pa. Tamang-tama. Ang biyenan kong lalaki, biyenan kong babae, at bayaw, magkakasama na sila sa kulungan bilang isang pamilya. Ikaw. Aray. Ama. Dalhin na sila, dalhin na. ama. Ama, hindi ako pwedeng makulong. May pamilya akong kailangan alagaan. Malapit nang umunlad ang tindahan ko. Hindi ako pwedeng makulong. Hoy! Bilisan mo, sabihin mo sa lalaki mo. Hindi kita sinaktan, wala akong kasalanan. Huwag ninyo siyang saktan. Lumayo kayo sa akin. Pakawalan niyo ako, palayain niyo ako. Agad akong mag-iimpeke at alis ng kapital. Commander Shen, umatras kayong lahat. Lumayo kayo sa akin. Kumalma ka. Umalis ka. Lumayo kayo sa akin.
Umalis ka. Umalis ka. Tiisin mo. Umatras. Ay. Bilisan mo. Ay, AMM? ay. Commander Shen. Commander. Dakpin siya. Kapitan, Yanchen! Yanchen! Kapitan. Yanchen! Yanchen! Yanchen, Yanchen. Yanchen, anong nangyari sa'yo? Shen Yanchen. Isang gabi siyang iniligtas ng doktor, at ngayon, nasa kanya na kung magigising siya. Siya na lang ang bahala. Yanchen, bakit nangyari ito? Yanchen, eking Yanchen. Tita, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako nagpumilit magbenta ng braced food, hindi sana ako mapapansin ni Kuya Kiang at ng aking mga magulang. Hindi rin sana nasaktan si Yanchen dahil sa akin. Sundalo siya. Tungkulin niyang magligtas ng buhay. Wala kang kasalanan dito. Yanchen. aray. Yanchen! Aray! Narinig ko, malapit na mamatay ang pamangkin ko. Ita, anong sinasabi mo? Bakit naman siya mamamatay? Tita, sino po sila? Ito ang tiyuhin at tiyahin ni Yanchen. Ate, huwag ka nang magmatigas. Natanong na namin ang doktor. Sabi nila, napakaliit ng posibilidad na magising si Yanchen. Napakaliit. Hindi ko sinasabi, Napakasama talaga ng kapalaran mo. Una, umalis ang asawa ko para sa misyon at hanggang ngayon, wala pa ring balita. Sa wakas, dumating ang anak ko. Pero dahil sa pagliligtas ng buhay, malubha siyang nasugatan at ngayon ay nakahiga sa kama, walang malay. Naku, ang galing naman. Kayo ang tiyuhin at tiyahin ni Yanchen. Pero hindi kayo dumating para bumisita, kundi para samantalahin ang sitwasyon. Ikaw ba yung pinakasalan ni Yanchen, ang babaeng probinsyana? Wala kang kapatang magsalita dito. Umalis ka na lang. Tama. Ang pamilya siya nang nagsasalita. Bakit ka nakikisali? Ako. Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Siya ang manugang na kinikilala ko. Siya ay miyembro ng pamilya Shen. Anong masama kung magsalita siya dito? Tita. Ma! Alam ko ang gusto ninyong gawin. Gusto ninyo ang bahay ng pamilya Shen. Mas may pag-unawa talaga si Ete. Ngayon, ikaw na lang ang natitirang babae sa pamilya ninyo. At wala pang anak ang pamangkin mo. Kaya ang ganito kalaking bahay, sayang lang kung walang nakatira. Kaya mas mabuti pa kung ang mga kwarto. Ibigay mo sa amin, sa mga kamag-anak. Imposible. Iyan ang bahay na pinaghirapan ng asawa ko at ni Yanchen para makuha mula sa militar. Kayo talagang mga babae, mahabang nga ang buhok, maikli naman ang utak. Ang laki-laking bahay, masisira lang kung walang nakatira. Kaysa naman mapakinabangan ng mga peste. Mas mabuti pang tulungan ang mga kamag-anak. Ay naku, Hindi na ako magkapaligiligoy pa. Nailipat na namin ang mga muebles sa tapat ng bahay mo. Ngayon, nandito kami. Para kunin ang susi. Nakahiga pa si Yanchen sa ospital. Apos sa harapan niya kukunin niyo ang bahay niya. Kung hindi siya magising, hindi patas na ikaw lang mag-isa ang nakatira sa ganoong kalaking bahay. Sa madaling salita, mali kayo. Nandito lang kami para kunin ang bahay. Sino nagsabing mag-isa lang si tita? Nandito pa ako. Ikaw. Ikaw na taga-ibang planeta, bakit ka titira sa bahay ng pamilya Shen? Wala akong karapatan. Pero ang anak ko sa sinapupunan ko ay may karapatan. Ako, wala akong karapatan. Pero ang anak ko sa tiyan may karapatan naman. Ano, buntis ka? Tama at kambal pa. Kayo, bilang tito at tita ni Shen Yanchen, kahit magkaiba kayong henerasyon, nakatira kayo sa bahay ni Shen Yanchen. Di lalo na ang sarili niyang dugot laman sa tiyan ko, mas may karapatan sila. Nagsisinungaling ka. Halos isang taon na kayong kasal ni Shen Yanchen. Hindi ka nabuntis noon, hindi ka nabuntis mamaya. Pero ngayon nakukunin namin ang bahay, bigla kang nabuntis. TSK, matalino ang mga anak ko, may pakialam ka ba? Shiki, kung ayaw mong ibigay ang bahay, sabihin mo na lang. Hindi mo na kailangang magsinungaling na buntis ka, di ba? Kung ayaw mong maniwala, ipatawag mo ang doktor para tingnan ano? Hindi naman kukunin ng doktor ang bahay ng pamilya Shen. Hindi naman siguro siya magsisinungaling, di ba? CJ, ipatingin natin sa doktor. Hindi ako maniniwala. Na ang bata sa tiyan mo. Ganoon kagaling pumili ng araw. Kung gayon, ipatingin natin sa doktor. Kailangan ninyong maghanda. Kung kinumpirma ng doktor na buntis nga ako, pag-uwi ninyo, dalhin ninyo ang lahat ng luma ninyong muebles, dalhin nyo na lahat yan. Huwag nyo nang hintayin na lumabas ako at itapon ko yan. Aba, sige.
Ang galing naman ng timing ng pagbubuntis mo. Ma, ano ang sinasabi mo? Hindi ko sinagot, tinatakot ko lang sila. Tara na. Ikaw ang nagluto ng turtle soup na yan? Bakit? Kailangan ko pa bang humingi ng permiso para lang magluto? Tama na, huwag ka nang magsalita. Emmy. Pamangkin, nanganak din ako. Ang turtle ay malamig sa katawan at malakas ang amoy. Ang mga buntis na babae ay hindi makatiis kahit kaunting amoy. Lalo na ang personal na maghanda nito. Anong buntis? Panluloko lang yan. Ibigay mo ang susing bahay. Ibigay mo ang susing bahay. Huwag mo nang isipin yan. Lao Shen, kunin mo na agad ang susi. Malakas tayo. Matatakot pa ba tayo? Sa babaeng mag-isa sa kanyang ina. Ah, Tara, Aray, ano ba yan? ano nang gagawin nyo? Ano nang gagawin nyo, ha? Ha? Wala akong susi. Pero may dalawa akong matinding sampal. Gusto mo? Ikaw na walang kwentang hampas lupa. Naglakas loob kang saktan ako. Lalabanan kita. Aray, ayos ka lang ba? Tingnan ko, ayos ka lang ba? Ang sakit ng tiyan ko. Huwag ka nang magkunwari Alam naming laha. na nagpapanggap ka lang na buntis. Doctor, nurse. Bilisan nyo, may tao. Bilisan nyo, may tao. Anong nangyayari? Halika, umupo ka. Kumusta? Binabati kita, Mrs. Shen. Si Binibining Jiang ay nagdadalang tao. Ano? Hindi ba't nagpapanggap lang siyang buntis? Bakit totoo na? Doktor. Ibig mong sabihin. Sa tiyan ko. Talaga bang may babi na? Totoong totoo. Kailan pa nangyari yan? Noong panahong yon. Hindi ka nagkamali, sundalo talaga. Ang lakas ng pangangatawan. Ano nangyari yon? Noong buntis ako noon, kahit amoy lang ng seafood, hindi ko masikmura. Pero siya, nakakapagluto pa ng turtle soup. Paano siya nabuntis? Iba-iba naman ang paglilihing bawat isa. Ibig mong sabihin, lahat ng buntis sa mundo hindi pwedeng makaamoy? Doktor, yung pagkadulas ko kanina. May epekto ba sa bata? Ayos lang. Pero kailangan mong mag-ingat palagi. Huwag na huwag kang upo sa sahig tulad ng ginawa mo kanina. Narinig niyo ba laha? Halos mapahamak niyo ang apo sa tuhod ng pamilya Shen kanina. Kung sasabihin ko ito sa mga ninuno, papayagan ka ba nilang agawin ang bahay ng kuya mo? Kahit ang bahay na tinitirhan niyo ngayon. Ay babawiin din. Maglakas loob ka. Bakit hindi ako maglakas loob? Tama na, buntis na siya. Ayon sa mga patakaran. Pwede niyang panatilihin ang bahay. Sa wakas, nagsalita kang matino. Umalis na kayo bago ko patawagin ang security department para paalisin kayo. Ibalik niyo lahat ng muebles. Nakakainis. Pwe. Puy. Salamat sa'yo. Kung wala ka, kaming mag-ina, hindi namin makapanatili ang bahay na ito. Dati, hindi ako naging mabuti sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Ay ma, huwag po kayong ganyan. Pamilya tayo. Tama, pamilya tayo. Shen Yanchen, ang swerte niya dahil mayroon siyang kulad mo. Yanchen, Yanchen! Doktor. Doktor! Yanchen! Doktor! Yanchen. Doktor. Dali, may tumulong. Bumaba ang heart rate. Maghanda para sa CR. Saj, ay naku, wala ba kayong epinephrine o defibrillator? Anong defibrillator? Epinephrine? Ano yan? Pakiusap, manatiling tahimik ang pamilya. Huwag ninyong gambalain ang pagliligtas. Ah, nakalimutan ko. Wala pa palang epinephrine at defibrillator sa panahong ito. Kung gayon, ano pa ang magagawa ko? Mayroon na. Shen Yanchen, gumising ka na. Aray. Shen Yanchen, kung hindi ka pa rin gigising, magpapakasal na ako sa iba. Ha? Ay, may reaksyon na siya. Ituloy mo lang. Tama nga ang sabi sa libro. Ang galit ay nakakapag-stimulate din ng adrenaline. Hanggat hindi pa tuluyang nawawalan ng malay ang tao, may pag-asa pa. Shen Yanchen, kung hindi ka pa rin gigising, kukunin ang pangalawang tiyuhin at yahin mo ang bahay mo. Siya, ang nanay mo ay itataboy nila, matutulog na sa kalye.
Alagang ngang gumagana yan. Magsalita ka pa ng galawang pangungusa. Kung gaano kasama ang pwedeng sabihin, isumpa mo. Buntis ako. Bibilang ako ng 3, kung hindi ka pa rin gigising, dadalhin ko ang bata at sasama sa ibang lalaki para tawagin niya itong ibang lalaki na tatay. Yanchen, kung hindi ka pa rin gigising, magdidebosyon na ako. Ha? Ha? Stable ang kondisyon ng pasyente. Lahat ng kinakatakutang problema pagkatapos ng operasyon ay hindi lumabas. Bukas ay pwede na siyang nailipat na sa ordinaryong kwarto. Salamat, Doktor. Salamat, Doktor. Sumama po sa akin ang kamag-anak para magbayad. Ako na po. Ako na lang po, ha? Dito ka na lang kay Yanchen. Kausapin mo siya ng maayos. Sige po, kayo na po. Eh. Shen Yanchen. Galit ka pa rin sa akin, ano? Hindi ba may nagsabi na makikipaghiwalay sa akin? At ipapatawag pa ang anak ko ng ibang tatay. Ay, hindi ba sabi ng doktor, kailangan kang guluhin para lang magising ka? Tingnan mo kung hindi ganun. Hindi ka rin magising, di ba? Ngayon ako, hindi lang nagising. Kundi muntik na akong mamatay ulit dahil sa galit mo. Ay, huwag ka nang magalit sa akin, please. Ayaw mo rin naman siguro na bago pa man ipanganak ang bata ay marinig na niya na nag-aaway ang mama at papa niya, di ba? Ay, dahan-dahan ka. Toto, bantis ka. Kailan pa nangyari yan? Isang beses lang tayo, ano sa tingin mo? Isang beses lang, nabuo agad. Huwag kang maingay. Ma'am. Jiangmi. Manatili ka na lang sa kapital kasama ko. Ano pa nga ba? Ang negosyo ko, lahat nasa kapital. Saan pa ba ako pupunta? Si Kuya Kiang, nakulong na. Bubuksan kita ng isa pang tindahan, sa tabi lang ng kampo. Walang mga ngahas na guluhin ka. Sa tabi ng kampo? Gusto mo ba akong pagbuksan ng tindahan? O gusto mo lang akong makita palagi? Jiangmi, ayaw mo ba akong makita? Jiangmi, mahal kita. Ako rin. Ha? Uwe! MM. Emam. Emem. MM. Ah. 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 Anong gagawin nyo? Anong gagawin? Sasabihin ko sa inyo. Nandito rin ang anak ko. Malaki at matangkad siya. Pagdating niya, makikita nyo ang hinahanap nyo. Boss, malinis na po ang banyo. Yaozu, Bakit kayo nandito rin? Anong ginagawa mo rito? Naglilinis ka ng banyo para sa kanila. Ay, naku, kawawa naman. ang aking Yaozu. Sa bahay, sanay kang pinagsisilbihan, walang ginagawang trabaho. Bakit ka napunta rito para gumawa ng ganyang kaduming trabaho? Hahaha, so ito pala ang sinasabi ninyong malaki, matangkad at malakas na anak. Siya ang alipin namin. Hahaha. Pakiusapan mo si at kuya. Palabasin na nila kami, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Inakiusapan na sila ng mama mo. Hindi lang sila tumulong, ikunulong pa nila kami. Impossible. Binubuli niyo ba siya? Anong binubuli? Anak siya ng mama mo. Kung anong gusto namin gawin sa kanya. Gagawin namin. Anong batas ang nilabag ko? Dapat pala noon pa lang, itinapon na siya sa balon para malunod. Ara wala nang ganito karaming problema ngayon. Naku, bakit hindi pa rin ninyo maintindihan? Ngayon, ang tanging makakapagligtas sa atin ay sila. Hindi natin sila pwedeng galitin. May galit pala kayo sa manugang ni Commander Shen? Wala naman. Pero kanina, naglakas loob pa kayong takutin kami? Pero wala naman akong ginawa. Para matuto kayo. Bagbugin kayo. Sage, sabihin mo. Sabihin mo. Ako ay 1.85 metro ang taas. At napakahusay ko sa martial arts. Aha. Gusto kong walang sakit. Aray, ang sakit-sakit. Ha? Ano ang walang sakit? Ganyan talaga kasakit manganak ang mga babae. Siege, Pushpa. Ang sakit manganak. Mamamatay ba ako dito? Nagsisimula na siyang magsalita kung ano-ano. Aha. Sige pa, malapit na siyang lumabas. Ay, lumabas na. Ay naku. Doktor, nanganak na ako. Bakit masakit pa rin ang tiyan ko? Bakit may isa pa? May isa pa.
Mrs. Commander, lakasan mo pa. Ambal ang dinadala mo. Ah! Hindi na ako magsisinungaling, kambal ang dinadala ko. Lakasan mo pa. Ayos na. Gusto ko pang isa. Lakasan mo pa. Sige, kaya mo yan. Ah. Nakanak na. Ayos na, Sage, pwede na. Ay naku. Salamat sa pagod mo. Doctor. Alin sa dalawang ito ang anak ko? Areho silang anak mo. Pareho. Binabati kita, Commander Shen. Ang asawa mo ay nanganak ng kambal. Mabuti, salamat sa pagod mo. Salamat sa pagod mo. Mahal ko, ipangako mo sa akin. Huwag na tayong mag-anak ng pangatlo. Sige, ipinapangako ko. Kung ayaw mo ng anak, handa akong makipagtulungan sa iyo. Kahit anong gusto mong gawin ay susundin ko. Mahal kita. Mahal din kita.